Mega mega love shout out mga kabisay. Magandang araw. Isang pinagpalang napakagandang araw ngayon mga kabisay. At ayan, napaka liwanag ng paligid at medyo aliwalas. At mega love shout out sa inyong lahat dyan. Sana ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang mga kapahamakan, lalong lalo na sa mga kaganapan sa inyong kapaligiran. Alright mga kabisay, panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento sa aking mga kaganapan dito sa paligid ng bahay ng OFW na vlogger at lalong lalo na dito sa kanyang mga kapaligiran na kung makikita nyo sa ngayon ay malinis, wala nang mga malalagong damo. So for today's videos mga kabisay, ayan ang ating topic, kung ano ang ipinagbago ng lupain ng OFW na vlogger. Sa ngayon mga kabisay ay gusto kong i-share sa inyo na kung paano pinagsikapan ni Tay Bisay na mabago ang kalagayan ng lugar na to. So let's go mga kabisay, ating isa-isahin ang ating topic ngayon. Alright, so yun na nga, dito natin unahin mga kabisay ang unang pagbabago dito sa bandang harapan ng bahay ng ating OFW na vlogger. At ayan, kung makikita nyo noon mga kabisay, siguro may nakakapanood sa mga una kong video. Kung babalikan nyo ay dito sa bandang ito mga kabisay ay napakaraming damo. Lahat ito mga kabisay ay malago ang damo. At ating pinagsikapan na malinis at matanggal yung mga matataas na uray. Ito ang unang-una kong nilinis mga kabisay, na kung makikita nyo noon ay nakabidyo ito nung pagtabas ko dyan na ang damo ay halos pantay tao at maraming baging. So ngayon kaunting damo lang na kung tabasin mo ay madaling matapos. At ayan, may mga tanim na ako. At yan ang kauna-unahan kong nilinis mga kabisay. Hanggang dito, mapapunta ako dito. Sa tulong naman ni Paulo, ayan, nalinis namin dyan. At pagtam na namin ng mga kalamansi. Puro na kalamansi ang tanim dyan mga kabisay. Meron ding mga halaman si Paulo dyan. At yan ay nilinis ko ng halos isang linggo mga kabisay. Pero dito banda ay may mga tanim na dyan na dati nang nilinis yan ni Paulo. Ayun mga kabisay, kung makikita nyo kung ano-anong basura ang nakatambak dyan at napakaraming damo. At yun nga, medyo pinagsikapan nating malinis. At ngayon ay kung makikita nyo, puro na rin kalamansi at kung ano-anong mga halaman. Wala nang damo mga kabisay, pero may mga tanim na. Ayan, meron pa rin namang mga damong mga maliliit, pero ayan, inuumpisa na nga ni Paulong linisin din dahil sabi ko ikaw na ang bahala dyan sa kabiyak na yan na area, dahil siya na rin ang magtatanim ng mga halaman dyan. So kailangan kung paano nating nilinis ay panatiliin niya. So dito naman sa bandang ito ang pangalawa kong nilinis mga kabisay. Yan, papunta dun, hanggang dun sa may turil kong iyon, hanggang dun sa baba. Yan ang pangalawa kong nilinis na unang-una kong itinanim dito mga kabisay ay sitaw. At hindi tayo masyadong pinalad. So ngayon pinalta natin ng ibang tanim at yun, medyo gumanda.
At ngayon naman ay pinalta ng sili. So tuloy-tuloy na yan. At meron na tayong mga tanim na rambutan. Ayan, may mga rambutan na tayo dyan. May papaya, may kamuting kahoy. At siyempre, hindi na natin pababayaan yung lumago uli ang damo katulad nung dati. Na pag pumunta ka dyan sa gitna at huwag kang gagalaw, hindi ka makikita. Hindi mahalatang may tao. So ayan mga kabisay, at tayo ay medyo naging successful naman sa paglilinis at utay-utay namang napalinis natin. At ayan, dito mga kabisay, ito halos 1 linggo ko rin itong nilinis. Punta doon sa babang iyon bago namin tinamna ng ampalaya. At ngayon nagtanim kami ng mga kalamansi rin dito. At ayan, sa awa ng Diyos, namumulaklak ng maigi. At malapit na tayong harvest siguro mga 1 buwan. Ay meron na din tayong makukuha dyan ng paunti-unti. Dahil karamihan ngayon ay mga bulaklak pa lang mga kabisay. At thanks God na medyo gumanda yung ating mga kalamansi na kung natatandaan nyo, eh in-spray ko yan dahil na puno yan ng mga white flies mga kabisay. Nangitim lahat ang dahon yan. So ngayon kung makikita nyo ay puro na sila green. Ayan, di ba? So success yung ating pag-i-spray. Alright, at dito naman banda sa may unahan, ito ay bago ko pa lang itong nilinis sa bandang baba mga kabisay. At ayan nga, inano na rin ni Paulo na siya na rin ang magtanim, kaya siya na rin ang bahalang manatiling wala ng damo dito. Ayan, yung pababa na yan mga kabisay ay tinabasan yan ng halos 3 araw para mawala yung mga damo. At ayun, so ngayon ay tinatamnan na rin ni Paulo at siya ay nagtatanim ng ampalaya hanggang dun sa babang iyon. At ang sa akin naman mga kabisay ay dito banda. Ayan, at inutay-utay ko na rin nalinis. Hanggang sa ngayon ay nakapagtanim na rin tayo. At ayan, sa awa ng Diyos, ang ating mga tanim ay success na rin na tumubo. At nag-aantay na lang tayo na magkaroon ng produkto dahil nasa 1 month na itong mga kabisay. At ang sili natin sa awa ng Diyos ay kumaani na tayo. Ang kaso, yun nga, siguro napanood nyo doon sa unang video ko na halos hingiin na lang ng mamimili yung bunga ng ating sili dahil 15 pesos na lang ang 1 kilo mga kabisay. At yun nga, siyempre medyo nakakapanlo mo. At dito banda, ayan, kita na yung kalinisan na wala na. Kung makikita nyo noon, puro basura yan dyan. Ang daming mga kung ano-anong basura na kasako, katulad rin doon sa nilinis ko sa may malapit sa bahay ng OFW na vlogger, na kung titingnan nyo ay parang mahirap linisin dahil dito sa porsyon na to, ang daming mga nakatambak dyan ng kung ano-anong mga basura, mga nakasako, may mga bunot, kung ano-ano pa. So siyempre pinagtiyagaan ng inyong Taybisay na tanggalin at sunugin. Ayan, sa awa ng Diyos, malinis na rin. At dito sa may bandang ito, sa ngayon ay meron tayong nililinis ditong panibago. Nilinis ko na itong mga kabisay. Kung tatandaan nyo, nilinis ko ito doon hanggang doon sa dulong iyon. At nilagyan natin ng bakod, tinamnan ng rambutan. Ayan, meron na siyang rambutan na nakatanim mga kabisay hanggang doon sa baba. Bali 21 rambutan ang nakatanim ko dito mga kabisay. At ngayon, kaya nililinis ko ng ganyan mga kabisay, ay pagtatamnan ko naman yan ng talong. Talong naman ang itatanim ko dito mga kabisay, kung hanggang sa naaabot yan ng 300 na puno. So yun naman ang aking pagsisikapan ngayon na utay-utay na makumpleto.
At ito naman mga kabisay, yung ipinakita ko sa inyo noon na pagtatamnan. So ayan, may tanim ng mga kabisay at ayan, tumutubo na sa awa ng Diyos. Ayan, kung makikita nyo, buhay na. Ayan, at mayroon na tayong umaabot na namang pagkakaabalahan. Kaya pagpasensyahan nyo na kung bihira yung makikita ang inyong taybisay na magdut-dut yan sa inyong mga channel, dahil talagang kung kayo ang nasa kalagayan ko, siguro kukulangin ang maghapon sa pagsusumikap na magkaroon ng ekonomiya. Ekonomiya ika nga, at kasama na doon ang paglilinis dito sa paligid. So siguro tatapusin ko muna yung aking mga ibang assignment ngayon bago ako magtutuloy-tuloy ng gumawa dito. Meron lang akong importanteng gawin ngayon mga kabisay. So siguro maglalaan tayo ng panahon para dito dahil yung aking punla ay medyo malapit ng paghiwa-hiwalayin dahil nagsisiksika na sila mga kabisay doon sa kanilang pinagpunlaan ko. Ayan, at medyo maganda na ang kanilang bulas. So pag magkadahon na sila ng marami, kailangan ilipat na sila. Kaya akin lang munang, pero siguro mga 1 week pa mga kabisay. At dito, ayan, at yung ating mga ampalaya ay sibol na lahat. So nasa 100 puno ito mga kabisay. Ayan, tapos yung doon ng mga ampalaya natin, yung una nating itinanim ay 1 month na rin naman to, kaya nag-aantay na lang tayo ng produkto nito. Sa awa ng Diyos ay ayan, umaakyat na sa balag, nandun na sila sa roping. So mayroon na silang pa isa-isang bunga, at kung makikita nyo ay mayroon ng mga bay bunga din na medyo hindi pa masyadong halata, pero ayan, nagtatago pa. Ayan ang isa, ayan, meron ng isa. Dito meron ding isa. Sa awa ng Diyos ay nagpapangitan na ang ating produkto, pero medyo matagal-tagal pang hihintayin yan. Wala na yung isa dito, hindi ko na matanda kung saan banda yun, basta may isa dito yun. Ayun mga kabisay, at itong dito mga kabisay, pinagsikapan ko rin itong linisin dahil yun nga, noong unang tanim ko dito mga kabisay ay si luya, na kahit papano ay nagkaroon naman tayo ng ekonomiya. Nagkaroon naman tayo ng biyaya sa awa ng Diyos. At siyempre, ito nung araw mga kabisay, nung bago pa lang ako dito, hindi may spelling ang damo dyan, baging, uray, nakalalaki. At ayan, sa awa ng Diyos ay ngayon, yan na tayo, may ampalaya, may kamuting kahoy, at kung ano-ano ng mga tanim ko dito. May niyog, may kamyas, at mayroon pa tayong mga salay, na yung salay na yan ay hindi yan sarili kong binhi, kundi may nagbigay sa akin yan, at paramihin ko daw. Ang problema mga kabisay ay parang hirap paramihin dahil medyo matigas ang lupa dito, kaya kalimitan ay matay yung aking tanim. So dito bandang mga kabisay, sa bandang baba, malayo pa. So ating puntahan doon mga kabisay. Pasensya na kayo kung medyo mahaba-haba ang aking video ngayon. Alright, at dito na banda naman mga kabisay ay ayan, sa awa ng Diyos ay natunaw na yung malagong damo na dati ay napakaraming damo dyan. At may tanim pa akong mangga mga kabisay doon sa dulong iyon. Ayun, kita naman siya, kaya lang hindi masyadong pansin ngayon dito dahil malayo. At medyo ano pa sila ng
damo. Dahil ang damo dyan mga kabisay ay mga carabao grass na yung matataas, katulad na rin. At din meron pa tayong konting lilinisin mga kabisay, dahil ito ay nakatubo na ulit. Ito ay nalinis ko na, dahil pinagtamna namin dito dati ng upo, pero ngayon ay meron na naman ulit na medyo magaganit na damo. So lilinisin ulit natin itong mga kabisay, at meron naman tayong panibagong itatanim dito. So sana magkaroon ulit tayo ng time para dito. At ito nga pala mga kabisay, yung karugtong nung aking ipinapakita sa inyo na andun ako banda sa ibabaw na yon. At ngayon ay ito, andito na ako. Siguro ang 300 na puno ng talong ay kakasya naman siguro dito. At yun ang ating pagsisikapan mga susunod na araw para mailipat na yung aking punla. At dito siguro may mga iba pa tayong gagawin dyan mga kabisay, pero hindi pa lang sa ngayon. At meron pa tayong mga gawain dyan na naka-schedule na, pero mag-iintay pa tayo ng go signal ng ating mayor. At dito naman sa bandang ito mga kabisay, hindi na rin masyado sigurong magkakadamo dahil alaga na rin yan ni Paulo. So si Paulo na rin ang bahalang paganda niyan sa kanyang mga halaman, dahil ito may mga tanim na rin mga kabisay, kaya 100% na hindi na rin lalago ang damo dito, dahil nakatanim na lahat dyan yung mga pananim ni Paulo. At doon ay nagtatanim siya kanina, nadaanan ko. Siguro hindi niya na rin pababayaang magkadamo dyan. At dito, ayan, yan naman ang aking pagtutuunan ng pansin ngayon, yung mga natitirang paunti-unting mga damo. Ayun ay nalinis ko na noon, na nakabidyo naman yun kung paano kong nilinis doon. Pero siyempre ang damo ay may buhay. Yun nga lang, parehas din ng ano yan, na nagsusumikap din silang dumami. Pero yun nga lang, hindi natin pa dadamihin sila dahil medyo masagwa sa paningin, lalo na't magkakaroon tayo ng alaga dyan. Alright mga kabisay, ayon, pasensyahan nyo na kung medyo mahaba-haba ang ating kwento, dahil gusto ko lang ipakita sa inyo ang pagbabago ng lupain ng OFW na vlogger. Sa tiwala nila sa akin, maraming salamat dyan, YouTuber, sa tiwala mo kay Tay Bisay. At ayan, sa awa ng Diyos, napagsikapan naman na pagandahin ang iyong lupain, mawala yung mga hindi maganda sa paningin. Pero siyempre kailangan na andoon yung atensyon natin para naman hindi maging magubat. At meron pa kong lilinisin nga pala mga kabisay, yung kawayan na yan. Pero pahuli na lang siguro yan, dahil medyo napakabusising gawin yan. At unahin muna natin yung medyo mga madali-dali lang. Alright mga kabisay, inuulit ko, maraming salamat sa inyong mga pagsuporta kay Tay Bisay. Lalong lalo na yung laging mga nakatune at laging nakasuporta. Hindi man kayo ganun karami, pero nagpapasalamat ako dahil naandyan kayo palagi. So nakaka-inspired na pinapanood nyo ang aking mga kaganapan dito, dahil nakikita ko naman ang inyong mga papuri. So maraming salamat sa inyo, sa inyong mga tiwala, sa inyong mga suporta. So lalong lalo na sa OFW na vlogger na si YouTuber, maraming salamat sa tiwala mo sa akin, at pagsisikapan ko ring maayos palagi itong iyong lupain.
So maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Walang ibang sinasabi ang anyong Tay Bisay. Palaging mag-iingat, palaging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating poong may kapal at mailayo sa anumang mga kapahamakan na daratal sa ating kaganapan. So ayan, at mega love shout out sa inyong lahat. God bless us. Bye bye mga kabisay. Alright.